95% ng ginagawa natin sa araw-araw ay resulta ng ating habits. Kung anong ginagawa mo everyday, nagiging ganun ka. Yung actions mo pwedeng magpayaman at magpahirap sa'yo. In fact, may mga studies na nagsasabi na magkaiba ang daily routine ng mayayaman kumpara sa mahirap. So alamin natin sa video na ito kung ano ba yung 10 dapat gawin araw-araw para yumaman. Number 1, bumabangon kagad. Ang mga mayaman na tao, walang sinasayang na oras. Kapag tumunog ang alarm, bumabangon kagad sila sa kama para magumpisa na ang kanilang araw. Inayos ang kanilang higaan, yung iba nagme-meditate, nag-stretching, or timpla na ng kape. Samantala yung mga naghihirap pa rin ngayon, kapag naririnig ang alarm, ang daming excuses. Kesyo pipindutin muna yung snooze button. Idlip daw muna ng 10 minutes pero nakapikit lang naman. Iba naman magpe-Facebook muna habang nakahiga. Ang di mo nare-realize ay umagang-umaga pa lang puro ka na excuses. Tinatakasan mo yung trabaho at realidad. Umpisa pala ng araw mo, mali na. Samantalang yung mga mayaman, ang dami nang nagawa. Kaya importante pag nagising ka, bangon na kagad. Huwag na magpatumpik-tumpik. Isipin mo yung quote na to lagi. If you win the morning, you win the day. Number 2, kalmado lang. Ang mga successful na tao, binabase yung mga decisions and actions nila sa logic o sa kung ano yung magbibigay ng the best na resulta. Hindi sila napapangunahan ng emotions, kaya maayos silang nakakapag-isip. At base sa research na kapag emotional ka masyado, 50% ng utak mo ay nagsha-shutdown. Kaya nga dun ka laging nagkakamali ng decision. Yung iba nagiging impulse buyer. Yung iba nagiging stress eater kasi nga nauuna yung emotion bago yung logic. Pangit din na emotional ka sa oras ng mga problema kasi dun mga kinakailangan yung utak at logic mo para malagpasan yung mga pagsubok na yun. Nagets din ng mga mayaman na kailangan maging kalmado most of the time para hindi sila affected ng outside noise. Hindi sila affected ng mga drama, mga negativity at katoksikan. At pati yung mga bagay na hindi naman nila kontrolado. Yung mga naghihirap, nakokontrol sila ng outside noise kaya hindi sila makapag-focus sa pagpapayaman. Number 3, pagsulat ng gagawin. Goal-oriented yung mga mayaman na tao kaya meron sila laging daily goals or daily to-do list. Sinusulatan nila yung mga kailangang gawin sa isang araw. Kasi pag ginawa mo ito, meron kang clear na direction. Meron kang kailangan na i-accomplish. Hindi lang puro sulat pero ginagawa din yung nakasulat. Personally, ang ginagawa ko is sinusulat ko na yung mga gagawin bukas bago ako matulog. Importante sa akin na nakasulat para accountable ako na gagawin ko yun. Imbis na i-type ko lang sa phone kasi makakalimutan ko pa yan. Kayo natatandaan niyo pa ba yung last 10 na tinype nyo sa phone? Ako hindi, pero yung sinulat ko sa papel, tanda ko pa. Ngayon, kapag hindi mo kasi sinulat yung gagawin mo, para kang bara-bara kasi wala kang goal. Dahil doon, kaya ka na nagpo-procrastinate. Doon ka na tinatamad at hindi mo na malaman yung gagawin mo. Huwag ka rin ma-overwhelm sa paglista kasi kahit hindi mo matapos lahat ng sinulat mo, ang mahalaga nagawa mo yung majority o yung pinaka high value at importante sa mga yun. End of the day, pwede mong evaluate yan at tanungin ang sarili kung bakit hindi mo nagawa yung nilista mo. Para next time, alam mo na yung dapat mong gawin at dapat iwasan para ma-accomplish mo yung mga nakalista. Number 4, focus sa importante. Sa few things o sa importante lang nagfo-focus sa mga mayaman kaya sila yumayaman. Paano ka nga naman makaka-accomplish ng isang bagay
kung iba-iba yung focus o ginagawa mo. Sabi nga sa quote, you can't effectively focus on two important things at once. Pero yung iba, kung saan sa nakafocus siya sa trabaho, tapos nakafocus pa sa NBA. Pinapanood pa yung laban ng team daw niya, nakapokus pa sa buhay ng kawork niya, nakapokus pa sa kung ano ang latest chika sa social media at mga artista. Dapat mong ma-realize na mag-focus ka muna sa sarili mo at sa pag-asenso mo, imbis na nakafocus ka sa ibang tao. Nag-cheer ka nga sa success ng team mo na hindi mo naman pagmamay-ari. Nag-cheer ka sa success ng idol mo kung nakailang points na ba siya. Pero sarili mong success, hindi mo mabigyan ng focus. Isipin mo rin yung lagi yung valuable time mo at yung time na yun, dapat nakafocus lang sa mga importante na bagay na magpapaunlad sa buhay mo. At yung mga hindi importante, bitawan mo na. Number 5, 100% committed. Ang mga mayaman, everyday silang all in sa ginagawa nila. Kasi kung committed ka sa isang bagay, most likely magtatagumpay ka. Kumbaga pati pato panabla ka na. Wala ka nang no choice kundi manalo. Pero kapag go with the flow ka lang, most likely dun ka pa mag-fail. Kasi wala kang sariling desisyon at commitment sa sarili mo. Kung anong sabihin ng iba sa'yo, yun ang gagawin mo. Pag sinabi nilang huwag mong gawin yan, malulugi ka, mahirap yan, yun nga ang gagawin mo. Tapos pag nagkaroon ka rin ng self-doubt sa kakayahan mo, dun ka tuluyang mag-fail at susuko. Pero pag 100% committed ka, kahit anong mangyari, go ka lang. Hindi ka magkukwit, hindi ka papayag na matalo, gagawa ka ng paraan, gagawa ka ng solusyon sa problema, mag-a-adjust ka. Hindi ka sunod-sunuran, hindi ka sunod lang sa crowd. Ang mga mayayaman, hindi sila sumusunod sa crowd. Sila pa nga ang gumagawa ng crowd. Tapos meron din silang sariling desisyon at action na magpapaunlad sa buhay nila. Number 6, thinking time. Ang mga mayayaman, meron silang thinking time kung saan naglalaan sila ng around 15 to 20 minutes per day para makapag-isip-isip ng mga bagay na magpapaunlad sa kanila. Inisip nila kung paano pa sila kikita or paano pa sila mag-i-improve. Ito rin pumapasok yung mga brand new ideas para sa mga future na business at mga improvements sa ginagawa nila. Yung visualization ng success at dream setting, pasok na rin dito. Importante na mag-set din ng time para makapag-isip, para makalma ang utak mo at ma-excite sa mga bagong gagawin. Imbis na yung 15 to 20 minutes mo na tenga ka lang ay nasasayang pa sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Number 7, may time sa learning. Ang mga mayaman na tao, hindi sila tumitigil sa learning. Naintindihan nila na yung mundo natin ang bilis magbago. Kaya para makasabay or maging ahead sa karamihan, kailangan na updated yung skills at knowledge nila. Kahit pa sobrang busy at hectic ng araw, nakapaglaan pa rin sila ng oras para matuto. At hindi lang basta magbasa at matuto ng random or trivial na bagay, pero something na ikaka-improve ng sarili nila. Kaya tuloy-tuloy lang sila sa pagbabasa ng libro, pag-attend ng mga seminars, pag-take ng mga courses, at nagpapamentor para mas marami pang magbukas na opportunity sa kanila at maging competitive sa marketplace. The more you learn, the more na magiging magaling ka sa mga investments, sa business opportunities at strategies para mas lalong yumaman. Yung mga mayaman, meron silang advantage sa karamihan kasi marami silang alam na hindi alam ng karamihan. Marami silang kaya na hindi kayang gawin ng karamihan.
Paano ba naman kasi ang inaaral at minamaster ng karamihan ay yung mga trivial at time wasters lang. Minaster yung chismis, minaster yung pag-iinom, minaster yung pagdodroga, minaster yung panonood sa Netflix, minaster yung panonood ng TV, minaster yung paglalaro ng games, kaya ayun, dun sila gumaling. Hindi na nag-improve yung sarili, kaya hindi rin umusad yung income at pamumuhay. Number 8, disiplinado. Ang pagkakaroon ng matinding disiplina sa sarili at consistency ang ginagawa araw-araw ng mga mayaman, kaya patuloy silang yumayaman. Pero karamihan ng tao wala o kulang ng ganito, kaya ang bilis tamarin, kaya ang bilis madistract sa social media. Pag tinamad, magfi-Facebook. Kapag na-bored, magti-TikTok. Bagyang kibot, maglalaro ng games. Kapag nahirapan sa trabaho, magwawalwal at magpa-party. Paano ba naman kasi kulang sa disiplina sa mga bagay na magpapayaman sa sarili? Kapag naging disiplinado naman at sinipag, temporary lang. Sa umpisa lang, magaling. Pero tandaan mo ng pagpapayaman, dapat consistent ka. Consistent ka na mag-invest, consistent ka na mag-save ng money, consistent ka na mag-grow ng money, consistent ka sa self-improvement. Paano ba lalaki ang biceps mo kung hindi ka consistent na magbubuhat? Lalaki ba yan ng isang araw na gym lang? Ganon din yan kung gusto mong yumaman. Kailangan meron kang disiplina at consistency. Number 9, exercise at health conscious. Majority ng mga tao sa mundo madalas kumain ng mga nakakasama sa health at marami ring hindi nag-exercise. Marami dito guilty kasi nga naman nakakatamad na gawin ito. Pero kailangan mo ma-realize na dapat mong ituring yung sarili mo na isang atleta para makapag-perform ka ng maayos sa trabaho at meron kang sapat na energy. Kailangan na maganda yung kalusugan mo. Kailangan tama yung kinakain mo, kailangan meron kang exercise, kailangan maayos yung mental health mo, kailangan meron kang sapat na tulog. Amazing results at life ang gusto mo, pero ikaw mismo hindi amazing sa sariling katawan. Ang health mo pa naman ang pinaka-importanteng meron ka. Kapag failure ka sa health, paano ka makapag-perform ng matino? Nalilimitahan mo lang yung kaya mo pang gawin. Kaya limitado rin yung success na meron ka. Mag-exercise at kumain ng tama para nasa top condition ka palagi. Number 10, create more, consume less. Ang mga mayaman na tao, kaya meron silang maraming pera, impact at influence kasi lagi silang nagke-create ng something. Nagke-create ng business, nagke-create ng opportunity, nagke-create ng app, nagke-create ng content, nagke-create ng value na maapektuhan ng maraming mga tao. Mostly sila yung creators at hindi sila consumers. Ang pumipera yung mga creators, ang napeperahan yung mga consumers.